Magandang umaga po. Ngayon po ay 9:00 ng umaga. At ang ating pag-usapan po ay itong kaso ni Bong Revilla at ang particular na pupuntuhin natin ay delikado po, delikado na mananalo si Bong Revilla. Inanalisa ko yung kaso. Nako, it's just a matter of mistake or not mistake. But it is, I do believe, it was deliberate on the part of Boying Rimulya kasi sila nagsampa, si Boying Rimulya. You see what a simple trick can do? Delikado mananalo si Bong Revilla. Ganito po yung basic case. Ganitong facts of the case. Bernard Magtibay, magandang umaga po. Ang basic case po ay ganito, na mga proyekto sa Bulacan ay nagkaroon ng bidding, nagkaroon ng award kung sinong contractor ba nanalo, at nabayad ang lahat ng bayad. Hindi ginawa. Yan ang facts of the case. Ngayon, ano ang kinaso ni Boying Rimulya? Ladies and gentlemen, this is out and out robbery committed by the ombudsman. Bakit robbery po? Sinasabi na 92.8 million ang involved. So kung 92.8 million ang involved, binulsa. Hindi ko nakita yung facts of the case, pero nakikita ko na-analyze ko sa mga balita. Ang problema kasi, Boying Rimulya, we are demanding from you that the ombudsman publish the information, what we call as information sheets of the charges. Paki-publish po. That's an urgent request and indispensable request. Pagkatapos po, every now and then, paki-publish po yung nangyari na proceedings. Ang minutes po. Request is addressed to the Sandigan Bayan. I am urging you to publish all the minutes, every meeting, to publish it on your portal. Kung hindi nyo makakumanig, susulat po ako sa inyo. Para makita naman namin mga vlogger at maibahagi namin sa aming mga viewers at listeners kung ano nangyayari sa mga cases of public importance. Kagaya nito kay Bong Revilla. Ang impression lamang ng tao ay kinasuhan siya. Hindi kanila naintindihan ng tao kung ano yung kaso. Ano ba yung kaso sinampa? Ngayon, binasa ko, nag-research ako kasi wala man lang kayong pinalabas na tinatawag na tawag nito. Wala kayong pinalabas na kopya ng mga dokumento, resolution ng ombudsman. Tapos kung titingnan ko, ang kaso sa 3rd Division, malversation ang sinampa. Ang kaso na sinampa naman sa 4th Division ay yung tinatawag ng graft case. Kapag graft case po, tandaan niyo po, yan po ay nabaon sa Republic Act 3019. At ang particular na proviso na sinampa laban kay Bong Revilla ay, at kasamahan niya, ay ang paglabag sa Section 3E. Ano yung Section 3E? Section 3E ay pagbibigay ng pabor sa isang tao o kumpanya o kontraktor na hindi niya deserve. O di kaya kabaliktaran. Pagdudulot ng sakit sa isang tao na hindi niya deserve ang sakit. So, undue injury.
Ang isa naman, pag magkaloob ka ng kabutihan, unwarranted benefit. So, double bid po yung kasong yan. Ulitin ko lang, ang isa sa kinaso kay Bong Revilla at saka kasamahan niya na mga taga Bulacan, mga Bulacan tinagurian ni Lacson na BGC. Bulacan na Gaming Boys kasi naglalaro sa casino. Ang kasalanan nila, ulitin ko lang. Nagbidding sila, bidding-biddingan. Inaward sa isang kontraktor, tapos pinalabas na nagawa. At pagkatapos, pinalabas na natapos na. At naningil. Pagkatapos maningil, bayad. Naibulsa na nila, pinagati-atian nila. Yan ang akusasyon. Hindi natin alam kung totoo yan. Pero yan ang akusasyon. So, kung ganon, ibig sabihin, isa lang ang facts of the case nila. Isa lang ang pangyayari. Pero dalawang kasong sinampa. Yung unang kaso po, ulitin ko lang, ay yung graft case na pagbibigay ng benefit o benepisyo sa isang tao na hindi niya deserve or unwarranted benefit. O di kaya, kabaliktaran, pagdudulot ng sakit o injury sa isang tao o gobyerno na hindi rin nila deserve or undue injury. Pagkatapos, yung pamamaraan ng pagkamal nila ng salapi ay yung ginawa nila na pinalabas nila na tapos na at hindi naman tapos. Kasama siya, siyempre, ang kontraktor. So, ibig sabihin, kung hindi sila nagbigay, kung hindi nila pinalabas na nagbigay sila ng benepisyo sa kontraktor na yun, at kung hindi nila sinaktan ang pamahalaan, ay hindi nila pwedeng makuha, imposibleng makukuha nila ang pera. Imposibleng makukuha ni Bong Revilla ang 92.8 million. Ngayon sa malversation po ay ibig sabihin pagnanakaw po yan ng pera ng pamahalaan. Pero kung pera ng pribadong tao, ang kasalanan ay theft. Pero kung nang hold up ka, gumamit ka ng lakas, ang kasalanan mo ay robbery. Pero kung panlulukong ginamit mo para makuha ang pera, ang tawag dyan ay estafa o swindling. Pero dito sa atin, ang ginamit ay pinalabas na may kontraktor, may kontrata, nabayaran ng kontraktor at natapos na kuno ang kontrata. It's what is called as malversation through estafa. So ngayon, ano ang nangyari? Kahapon po ay ang nalaman natin na ang kaso na malversation o yung pagnakaw ng 92.8 million ay napapaloob po sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ang kasong isa naman, nag-graft yung tawagin, paglalabag po sa Section 3E, Republic Act 3019, ay napapaloob naman sa Branch 4, Division 4 ng Sandigan Bayan. Kahapon po, humingi ang mga abogado ni Bong Revilla na ipapostpone muna ang pagbasa ng kaso sa kanya. Ang ginawa nilang dahilan para ma-postpone ay nagsampa sila ng motion na ikwas o ibasura ang kaso laban kay Bong Revilla. Ang katwiran nila ay hindi daw binigyan si Bong Revilla ng pagkakataon na sagutin ang kaso laban sa kanya. Well, hindi ko alam kung paano nangyari. Ang problema hindi naman ina-upload ng Sandigan Bayan o ng ombudsman ang kaso dapat para makita nating lahat. So iyan daw ang rason kung bakit pinapabasura ang kaso sa malversation. At naghingi ng reinvestigation.
ipabasura at saka mag-reinvestigate muna. Na ibig sabihin, wala lang ibang ibig sabihin, pinapatagal. Pinapatagal lang ni Bong Revilla ang kasong malversation. Anong ibig sabihin? Siguro mga abogado niya nakikinig sa akin. Ang gagawin po nila, yung kaso sa graft sa Republic Act 3019, paragraph 3E, ay magpapatuloy sila magpapabasa ng kaso. Papasa si Bong Revilla ng kaso. Ladies and gentlemen, alam niyo ba anong mangyayari kung pabasa niya? Alam niyo bang ibig sabihin ng double jeopardy? Kapag napabasahan si Bong Revilla sa kaso niya, sa maliit na kaso sa graft, doon sa Section 3, ipagbibigay ng hindi deserved na benepisyo doon sa contractor, at hindi kaya pagdudulot ng matinding injury, sugat sa pamahalaan o sa mga tao sa gobyerno na sa pamamagitan ng pagnakaw. Tapos, the same acts, ginamit naman ngayon sa kaso malversation, pero nakatutok, idinagdag lamang ang nawalang pera na 92.8 million. In other words, yung kasong graft ay ganon din ang ginamit sa kasong malversation. Dinagdagan lang namang ng pera na nawala. Ibig sabihin, isang insidente. At ang ibig sabihin ay included ng kasong malversation ang graft case na Section 3E. Kinakabahan ako, ladies and gentlemen. Kinakabahan talaga ako. Kasi dahil dito, kung ako ang abogado ni Bong Revilla, kapag gano'n ang nangyari, magsasampa po ako ng motion to quash laban sa malversation na kung saan ay hindi ako makapagpiyansa. Gagawin ko, anong rason ang gagamitin ko? Ang rason po ay ganito. Double jeopardy. Kapag ang isang kaso ay ang lahat dyan ng mga elemento ay pasok na sa pangalawang kaso, ang pangalawang kaso, kung sino man ang sa kanila maunang mabasa, ang matirang hindi pa nabasa ay dapat ibasura. Kung pinauna nila mabasa yung Section 3E, nakapagpensa na si Bong dyan ng 90,000 pesos, ibabasura ngayon ang malversation. Patay ka, bata ka. Yan ang kinatatakutan ko. It is not actually the delay. Wala yung buying time na yan, Bernard, Benmar Huerto. Hindi po yan. Ang kinatatakutan ko, ma-dismiss ang kaso malversation. Sapagkat magiging double jeopardy na dahil nagpapabasa na siya dun sa maliit na kaso. Ang maliit na kaso, lahat ng elemento nun ay kailangan ipatunayan mo rin dito sa pangalawang malaking kaso. Bakit? Ano bang pamamaraan para makuha mo yung pera? Dali lang ha. Medyo delikado tayo. Ano ba nangyari doon sa isang ko? Nag-ended. Sige, remove na lang yan. Sige, mamaya na lang. Okay, patapos na rin ako. Hanggang dito na lamang po vlog ko. At least alam niyo na kung ano nangyari. I just want to bring to your attention in order to demand that I am demanding from Boying Remulla, i-withdraw yung kaso na Section 3E. I-withdraw nyo. Kasi pag hindi nyo ma-withdraw, yung mas malaking kaso na ang kulong ay reclusion perpetua ay mababasura. I-withdraw mo yan, Boying. Yan na po ang aking pakiusap. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Paki-like po, paki-share. Hanggang dyan lamang po tayo. May bablog pa ko. Antayin nyo na lang po.